Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upay hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ipinagtanggol ng content creator na si Chloe San Jose ang nobyong si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo patungkol sa mga batikos ng magdiwang ito ng kanyang ika-25 kaarawan. Noong February 16, 2025, nagpost si Chloe sa social media ng mga larawan nila ni Carlos na kuha sa naging selebrasyon ng kaarawan ng gymnast. Sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ipinagdiwang ni Carlos ang kanyang kaarawan kasama si Chloe. Sa caption ng post, pinasalamatan ni Chloe si Carlos sa ligaya at pagmamahal na ibinibigay nito sa kanilang relasyon. Mensahe ni Chloe para kay Carlos, published as is, quote-unquote, "To my favorite person in the universe and my heart's biggest blessing, happy 25th birthday mahal ko, Carlos. I wish you nothing but the best and the fulfillment of every dream you hold close to your heart. I'm beyond grateful to love you, laugh with you, and grow with you. Thank you, Lord God. Here's to more birthdays to come and celebrate together forever." Sa comment section ng post ni Chloe sa Facebook ay may ilang netizens ang nagtanong kung bakit wala ang pamilya ni Carlos sa selebrasyon nito ng kaarawan. Inakusahan ng isang netizen si Carlos na hindi nito inimbitahan ang sariling pamilya. Komento ng netizen published as is, quote-unquote, hindi talaga niya invite yung pamilya niya. Hindi ito syempre pinalampas ni Chloe at nag-reply sa naturang netizen. Depensa niya, bakit iimbitahan ni Carlos ang pamilya nito kung kahit pagbati ay wala raw siyang natanggap mula sa mga ito. Ani Chloe, quote-unquote, "Why would you invite people to your birthday when they don't even bother making an effort to greet and celebrate you? Kung gusto mo yung mga ganong bisita sa birthday mo, ikaw na lang, sis." Matagal-tagal nang pinagchichismisan online ang alitan ni Carlos at ng kanyang pamilya. Partikular na ang hindi nila pagkakaunawaan ng inang si Angelica Yulo. Samut-saring paratang at batikos ang nakukuha ni Carlos mula nang mailantad sa publiko ang pananabla at pagdededma di umano niya sa kanyang pamilya kung saan mas pinipili raw ipagtanggol ng gymnast ang nobyang si Chloe. Samantala, umabot na sa 1 milyon ang followers sa Facebook ng celebrity surfer na si Philmar Alipayo. Sa kanyang FB account, nagpasalamat si Philmar sa followers niyang sumusuporta sa kanyang page. Sa comment section ng kanyang post, may ilang netizens na nagbiro na kaya umabot sa 1 milyon ang followers ni Philmar ay dahil sa isyong kinasangkutan nito kamakailan. Ayan, mga kamosa, ito ay bunsod ng pagsasapubliko ng partner niyang si Andy Eigenman ng alitan nila dahil sa couple tattoo ng surfer at ng matalik nitong kaibigan na Swedish marine photographer. Komento ng isang netizen, quote-unquote, nang dahil sa 224. Ayan, makachismis, alam niyo ba ibig sabihin ng 224? Ang ibig sabihin daw niyan, today, tomorrow, and forever. Ayan, kaya talagang napagpiestahan yan. Ayan, game naman itong sinagot ni Philmar. Aniya, dahil sa'yo. Ayan, kasi nga mga marites nga kung ano-ano nga dyan ang pinagchichismisan, no? Ang tinutukoy ng netizen, tulad ng ating nabanggit ay, yun nga, yung 224 na couple tattoo ni Philmar at ng kanyang female friend. Ayon naman sa isang netizen, quote-unquote,
Kung wala ang issue, walang mag-i-increase. Sagot ni Philmar, quote and unquote, salamat kay isa ka sa nagmahal nako. Ayan, ang ibig sabihin po nun, salamat dahil isa ka sa nagmamahal sa akin. Puro biro lang ang mga komento ng ibang netizens. Pero hindi naman binabash si Philmar. Sa ngayon ay nagkaayos na sina Philmar at Andy. Matatandaan natin na noong Valentine's Day, February 14, 2025, sinorpresa ni Philmar si Andy ng bouquet of vegetables and flowers. Ginawa ito ni Philmar sa pamamagitan ng paggamit ng puso ng saging na binalot niya ng dahon ng saging na pinalamutian ng iba't ibang native na bulaklak. Sabi niya sa caption ng kanyang post, quote and unquote, bahalag puso ng saging basta kinasing-kasing. Ayan, ang ibig pong sabihin yan, bahala na kung puso ng saging basta galing sa puso. At sa pagtatapos ng ating segmento, may babala naman ang singer-actor at ang kumanta ng ngiti na si Ronnie Liang para hindi maging biktima ng mga manlolokong ginagamit ang mga larawan at video niya para sa tinatawag na love scam. Ibinahagi ni Ronnie sa Entertainment Press na marami sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa ang nagpadala sa kanya ng mga mensahe dahil na biktima umano sila ng mga scammer na gumagawa ng fake accounts gamit ang mga larawan at video niya. Nagpapanggap umano ang mga scammer na ito upang manligaw ng babae at manghingi ng pera. Saad ni Ronnie, quote and unquote, marami po ang gumagamit ng pictures at videos ko para makapag-love scam. Nagpapanggap bilang si Ronnie Liang nanliligaw ng mga babae hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi pati na rin sa ibang bansa like sa Vietnam, Thailand, USA. And then, nagsosolicit sila ng pera at sometimes ginagamit nila ang foundation ko. Yung iba, sinasabi nila na they sent 50K to 60K euros at yung iba 50K US dollars. Dagdag pa niya, quote and unquote, may mga nakapagpadala rin ng package, money through wire transfer at nagtatanong sa akin kung natanggap ko na. I receive a lot of reports since last year pero hindi pa rin sila humihinto. Sa Facebook Live at TikTok lang ako nakapag-warning noon. Bukod sa love scam, nalaman ni Ronnie na ginagamit na rin ng mga impostor ang kanyang mga larawan sa mga dating site pero nagpapakilala sa pangalang Captain Eric Chong. Nagbabala o nababahala ng husto si Ronnie sa talamak na panggagamit sa kanyang pangalan, mga larawan at video dahil nadadamay na rin sa panloloko ng masasamang loobang foundation na itinatag niya para sa mga bata na may bingot o may cleft lip palate, ang Ronnie Liang Project Ngiti Foundation. Nagbabala naman si Ronnie sa ating mga kababayan na maging maingat at mapanuri sa mga taong ginagamit ang iba't ibang social media platforms para manghingi ng donasyon. Malapit naman sa puso ni Ronnie ang Project Ngiti Foundation dahil masidhi daw ang hangarin niyang makatulong para maging normal ang itsura ng mga batang isinilang na may bingot. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.